Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang walang nilabag na batas. Sa katotohanan, batay sa Section 4 ng Bayanihan Law, RA 11469 na nagbubukod sa pagbili ng PPE mula sa procurement law. Oh, di ba? Ibig sabihin, exemption. Ayan o, pinagtanggol. Yan yung binasa natin kanina na exemption. Ito po yun, di ba? Oh, ayan. Ayan po yung batas na yan, oh. Oh, na exemption doon sa para mapabilis. Tandaan nyo, most expeditious manner. Binigyan ng kapangyarihan. Sino nagbigay? Senado. Kamara. Mambabatas. Tapos magrereklamo, bakit ganun? Katulad ng ibang mga bansa, tunay na sumuka ng salapi ang lahat ng gobyerno. Karamihan ay katulad natin na nangutang para mapagtagumpayan ang COVID. Kailangan ba talagang magbatuhan ng putik sa oras ng inang ugo nga naman? Alam mo, Senator Robin, wala ho kasi silang mabatong putik kay Pangulong Duterte. That's the truth. Di ba? Ang talagang kung meron ka mang makikitang, sabi nga nila kung meron ka mang maaakusa kay Pangulong Duterte, yung pagiging malupit niya sa kriminal. Hindi, yun naman talaga eh. Let's be frank. Yun si Pangulong Duterte, alam mo yung huling meeting namin sa Davao, paulit-ulit niya sinabi yan. Proud siya. Proud siya na malupit siya sa kriminal. Proud siya na kinikwento niya sa amin yung ginawa niyang para maging mapayapa ang Davao. Proud siya. Sabi pa nga niya, hindi naman sa pagmamayabang. Paulit-ulit niya sinasabi to. Wala kayong mahahanap na ganun. Na talagang gagawin ng lahat ng bagay, even it's a little bit risky, para lang siguraduhin na ang mga Pilipino ay safe. Alam mo, ako may nakikita ako isang matapang na tao na ganun. Walang iba kundi nandiyan sa picture. Hindi, nakausap ko ito kasi talagang matapang ho ito. Hindi ho ito yung tipo ng tao na pag nabatikos, bumabaluktot. Hindi. Kaya gagawin ito yung tama. And galit din ho ito sa mga droga at saka yung mga kriminal. Sobra ho ito. Kaya ako, yung mga katulad ni Baste, katulad ni Robin Padilla, yan ang wini-wish ko na someday tumakbo ng national. Hindi, ako naman yun lang sa akin. Kasi, oo, sabihin na natin, kasi yung karunungan, yung sinasabi, yung karunungan kasi natututunan eh. Tandaan nyo yan palagi. Ang karunungan, natututunan yan. Pero ang karakter, ang hirap ituro niyan. Maniwala ho kayo sa akin. Ang hirap ituro ng karakter ng tao. Yung values niya sa buhay, ang hirap ituro niyan. Pero yung law o yung mga protocol, mga jargons, madaling ituro yan. Inaaral lang sa libro yan eh. Di ba? Alam nyo, yan yung sinabi ni Pangulong Duterte noon eh. Nung nag-meeting kami. Ito, walang biro to. Kasi tinatanong namin, ano ba dapat? Anong klase? Sabi niya, wag kayong wala naman, hindi sa ako nanlalait, sabi nga niya. Hindi sa nanlalait ako Pero wag kayong kukuha ng mga taga-UP, taga-Ateneo, taga-Lasal, na hindi man lang naka-experience ng hirap sa buhay. Hindi nakakita ng kaya nga, bakit ko sinasabing si Baste at saka si Robin? Kasi naranasan nila, kahit si Senator Bongo, naranasan nila yung ganyan eh. Ako, personal si Baste, alam niyo ba ginagawa ni Baste? Talagang pinupuntahan niya yung mga bara-barangay. Sinisigurado niya maayos ang bara-barangay. Kaya nga hindi manalo dyan yung mga Nograles eh. Kasi yung mga Nograles, pasintabi na lalo na doon sa babaeng maganda ng ilong.
pasintabi na. Pero kasi, hindi nyo madadaan niya sa bula-buladas ng mga politiko. Ang Davao, sanay ho sila sa hands-on ng kanilang mayor. Yung nakikita nila, nakakausap nila. Ganun ho kasi si Baste. Yun ang totoo eh. Alam mo, hindi, wala sa joke to ah. Pag nakita nyo si Basti sa Davao, parang isang ordinaryong pogi. Hindi, walang biro ito. Hindi siya yung tipong mararamdaman mo na yung presensya niya pag parating na. Kasi may mga ganong politiko eh. Ramdam mo na yung presensya niya. Bakit? Maraming amuyong. Nauuna yung mga amuyong bago dumating. Nung mga ini-interview namin si Baste, sabi, nandiyan na si Baste. Ah, talaga? Bakit walang amuyong? Anak to ng dating presidente, ah. Walang amuyong.